Si Senador Joel Villanueva na taga Bulacan. Totoo kaya yung kanyang mga sinasabi? Na wala daw siyang kinalaman sa mga project, especially sa flood control? Wala rin daw siyang kinalaman sa insertion? O para bang ang dating inapakalinis niya na dating congressman, ngayon ay senador, dating TESDA Director General ng panahon ni Aquino? Joel Villanueva ang pinag-uusapan. Kasi ako po ito na itatanong sa inyo. Sa lahat ng mga hearing sa Senado, may mga privilege speech pa siya. Ngayon ay siya majority leader ng Senado. Lagi niyang sinasabi kahit hindi siya tinatanong, wala siyang kinalaman dyan sa mga anomalyang yan. Napakalinis niya, ang dating napakalinis niya. Doon sa Blue Ribbon hearing na ginawa ng isang linggo, tinanong pa niya yung Public Works Secretary na si Bunuan, Secretary, tumawag ba ako sa iyo? Ako ba'y nag-follow up ng mga project? Flashback. Secretary, last last question ko na, Mr. Chairman. Ayokong magpaligoy-ligoy pa, and kanina binabanggit po natin yung mga black operations against those who are fighting for what is right in this particular case. This is a flood control program, and I have shown you I still have a lot of video clips here since 3 years ago that we started looking into this problem in the flood control program, especially in my beloved province. Gusto ko kayong categorically tanungin kasi hindi na ho ako mahihiya. Secretary Bonoan, nandito po ang RD ng Region 3, RD Tolentino. Categorically, may I ask if there was one time in my life, not even when I was a congressman, ito na lang naging senador po ako, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numero ko pala noong mga nakaraang panahon. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin na Senator Bato. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. And Mr. the Chairman, David can I have a family. Thank you, quick, very Senator brief interjection? Joel. Just a very brief interjection. Okay. In reaction to Senator Joel, I'd also like to add that during my time also, I would also like to make the same statement as Secretary that Senator Joel never approached me for anything like that. So I just like that, to add that to the record, that even when I was DPWH Secretary, that applies. Thank you, thank you. Thank you, Senator Mark, Secretary Mark. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. End of flashback. Bakit mo tinatanong yon? Ang Blue Ribbon, investigation yan, aalamin kung sino at bakit merong anomalya. Bakit tatanungin mo, Secretary, ako ba'y tumawag sa iyo? Ako ba'y nag-follow up sa iyo? Ako ba'y may hiningin project sa iyo? Ano yon? Ano yung Senador Villanueva? Tanong ba yan ng isang senador nag-iimbestiga? Para sa akin bilang mamamahayag ng ilang dekada na at political vlogger, hindi yan trabaho ng isang senador na nag-iimbestiga. Dapat tanungin mo yung Public Works Secretary, sino ang mga tumatawag sa iyo? Sino ang mga sangkot sa anomalyang ito, flood control project? Huwag mong isalba ang sarili mo. Huwag mong ipagdiinang wala kang kinalaman. Hayaan mo ang magsabi ay yung nag-iimbestigang malinis ka. Hayaan mo ang magsabi ay yung ibang taong ikaw ay matino at magaling ka.
Huwag mong buhatin ang iyong sariling wala kang alam. Natatandaan ko nung pumutok yung Napoles issue, nabanggit ang pangalan mo dun Hindi ko nga alam kung natapos na ba yung kasong yun. Alam ko, nakarating sa ombudsman yun Ano bang nangyari doon, Senador Villanueva? Huwag mong gamitin yung pagiging senador mo para isalba mo ang sarili mo. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson, insertion, singit na budget ang pinanggalingan ng project at yung ghost project sa flood control. Ay sino ba ang may kinalaman sa insertion? Hindi ko sinabing ikaw yun. Pero nung talakayin ang budget, itong 2025 budget na nagkaroon ng insertion at nagkaroon ng anomalya, ano bang posisyon mo sa Senado? Di ba majority leader ka na rin yata nun? Kung di ako nagkakamali. Senador ka na nun. Ay senador at congressman ang nasa likod ng insertion. Hindi ko sinabi, Senador Villanueva, ikaw ay nagsingit. Hindi ko rin naman sinabing ikaw ay involved. Ang sinasabi ko lang dito, huwag kang maghugas kamay. Huwag mong ipagdiin ng wala kang kinalaman. Wala naman nagbibintang sa'yo May nagsabi ba na ikaw ay corrupt? May nagsabi ba na ikaw ay sangkot? Wala naman Ay bakit? Lahat ng mga salita mo sa plenaryo, sa public hearing, sa interview mo sa media, press conference, kung kinakailangan ginawa mo, aba, puro paglilinis ng sarili mo ang ginagawa mo. Ano yun? Bakit, sir? Guilty ka ba? Tanong lang. Ulitin ko. Bakit, sir? Guilty ka ba? Kasi ako naniniwala, pag malinis ang konsensya, wala kang ginawang mali o labag sa batas. Hindi mo kailangang gawin ang ganyan na maging defensive or laging pinagtatanggol ang sarili. Dapat relax ka lang. Kung wala kang kinalaman, relax lang. Pero bakit hindi ka nakaka-relax? Bakit parang nanggagalaiti ka at nanggigigil ka? Meron ka bang kinatatakutan? Meron ka bang inaabangan? Meron ka bang tinatakot na sektor o grupo para hindi ka isabi? Nagtatanong lang, Senador Villanueva. Sino ka nga ba? Ano ba ang pinanggalingan mo? Bakit ganyan ang dating ng iyong mga tanong, paliwanag, at mga sinasabi sa harap ng publiko, sa plenaryo, sa public hearing, at sa media? Inuulit ko. Nagtatanong lang po. Okay? Ano pong inyong masasabi niya? Mga followers, subscriber natin sa buong mundo. Okay? Ingat lang po kayong lahat sa inyong mga ginagawa. Yan ang malaking tanong. Guilty nga kaya itong si Senator Joel Villanueva. Nung hearing po na yon, ako'y nanonood. At sa totoo lang, nung pinagsalita ni Marcoleta itong si Joel Villanueva, ang akala ko po ay i-interpolate niya itong si Bonoan at meron siyang sasabihin, meron siyang tatanungin. Pero yun pala ay gagamitin niya ang pagkakataong ito para linisin ang sarili niyang pangalan. Yan na nga yun, yung sinasabi po sa Kongreso na mahirap imbestigahan ng sarili mo. Dahil dito nga po sa ginagawang investigasyon ng Senado, sabi nga ni Ping Lacson, mayroong mga senador na involved dito sa flood control project anomaly. Tapos nag-iimbestiga Senado. Tapos yung mga senador na involved, na pinaghihinalaan, na nakatanggap ng donation, campaign donation mula doon sa mga kontraktor, nakikipagkaibigan sa mga taga DPWH, 'di ba? Sinasabi nga po na, 'di ba? Nandiyan sila sa Senado tapos iimbestigahan mo ang sarili mong ginagawang katarantaduhan, 'di ba? Kaya ang Kongreso sinabi nga ni Laila de Lima na, 'di ba? Parang conflict of interest yun. Kasi kung iimbestigahan mo yung sarili, iimbestigahan mo ang katarantaduhan ng iyong kasama, paano mo maimbestigahan ng maayos yan? Katulad na nga lang nito, si Ping Lacson. Sinabi niya, ipapakita yung mga nagdagdag ng, kumbaga parang
sa budget. Ayan, may mga nagdagdag, may mga nagrevision o kung ano man ang tawag diyan. Para nga may insertion. O ano sabi ni Gatchalian? Wag wag nating gawin 'yan kasi meron tayong mga kasama na gumagawa ng ganyan. O bakit pipigilan ni Gatchalian 'yan, 'di ba? Kung merong mga dapat dito lumabas na katotohanan, wala dapat pagtakpan kahit nakasama mo pang senador 'yan, kaibigan mo 'yan. Kung may ginagawang katarantaduhan at gumagawa ng korupsyon, dapat malaman yan ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, dahil kung mayroon pong korupsyon, dapat mapagbayad yan. Ngayon, bakit nga ba bigla itong sinabi ni Joel Villanueva? Bigla niya tinanong kay Bonoan. Ang tanong, kailan ba siya naging senador? 2016. Naka one term na siya noong 2022. Di ba? Kasi si Bonoan, kailan ba naupo si Bonoan? Ilang taon pa lang yan sa pwesto. Paano yung 2016 to 2022? Di ba kaya, napakapangit nung ginawa na yun ni Villanueva. Alam niyo po, ako po'y taga Bulacan. Laking Bulacan, tubong Bulacan, lolo't lola ko, mga Bulakenyo. Ang aking nanay, Bulakenya. Tatay ko lang ang taga Malabon, pero taga Nabotas, Malabon Nabotas ang pamilya namin do sa tatay ko. Pero nanay ko po talaga tubong Bulacan. Ngayon, etong si Joel Villanueva, 'di ba? Idol namin to dati, TESDA man. Talagang kinampanya din namin to, sinuportahan namin to. Isa pa ang akin pong ilang mga kamag-anak ay JIL, mga nagsisimba sa JIL. Kaya kumbaga parang hindi ko hate si Joel Villanueva. Pero dito lang tayo sa issue, meron lang akong napapansin talaga sa kanyang kakaiba. 'Di ba kumbaga parang bakit ganoon? Ba't ganoon na kukuha ka ng sagot sa isang DPWH chief, tapos 'di ba buti sana kung sa buong termino mo o sa naging mga termino mo as a senator, ikaw nandiyan si Bonoan. Paano yung 2016 to 2022? Ngayon kung tatanungin si Villar, si Mark Villar, di ba tao ni Digong yan, puro palpak din ang mga ginawa niya. Ano sabi ni Villar nung ginagawa ang EDSA? Wala na daw magiging traffic. Simula ba saan? Ano ba yung sinabi niya? Baclaran to Monumento. Parang sinabi niya 30 minutes na lang. Ngayon mo nga gawin niya kung 30 minutes. Nung pumunta kami ng saan ba kami galing? Nitong ano pangalan nun? Ortigas. Sa may SM Mega Mall. Tama ba? Ortigas ba? Basta sa may SM Mega Mall. Punta lang kami ng Karuhatan sa Valenzuela. EDSA kami dumaan. Halos 2 oras namin biniyahe. Lugi nga sa gasolina. Diba? Kaya wag kayong magtakipan diyan. Wag kayong magkuha na ng mga pagtatanggol sa isa't isa. Eto. Meron ako nakitang matagal ko na tong dinownload na video, tinanggal ko lang yung ano tawag dito, yung background music kasi ginawa tong parang teleserye. Pakinggan po ninyo yung sasabihin dito ni Joel Villanueva. Napaka-drama. Dramang-drama. Ayuda ng gobyerno? Ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista, meron din po ako.
Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati TODA, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito. Ayan na, 'di ba? Kita nyo, napaka-drama ni ni Joel Villanueva. Akala mo talaga kumbaga yung acting ba niya makukumbinsi ka na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi. Bakit kaya hindi ngayon ilabas ang katotohanan patungkol po dito sa mga flood control project doon sa Bulacan? At ang kanyang kapatid na si Mayor John ng Bukawi nakita po nakasama itong Henry Alcantara. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap magmalinis. Kapag ikaw ay may ginagawang katarantaduhan. Bakit? Kasi hindi mo ito kayang linisin ng sarili mo. Kailangan mo ng suporta ng mga kasama mo para masabing malinis ka. Iba yung yung meron kang resibo na malinis ka kaysa yung ikay kukuha pa ng tulong sa iba at sasabihin na ikay malinis. Kaya nako, Senator Joel Villanueva, sana dito sa investigasyon ng Kongreso, di ba? Pati sa Senado, ayan, sa lahat ng investigasyon na ginagawa, pati investigasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana lang po talaga ay hindi kayo sangkot sa korupsyon. Dahil kung hindi po, kung kayo po ay mapangalanan talaga na sangkot at labag sa batas ang pagtanggap nyo ng donation para sa kampanya noong 2022 election mula sa ilang mga individual, kung yan ay bawal. Nako, ewan ko kung pamilya ko po ay susuportahan pa kayo kasi nakakadismaya. 20 years sabi mo na naghintay ang bulwagan ng Senado na yan na magkaroon ng representante mula sa Bulacan. Baka ang last na senador si Ople, Blas Ople. Yan kaya yung huling senador na Bulakenyo, kung daw nagkakamali, di ba? Tapos merong Joel Villanueva na akala natin magaling kasi magaling magsalita, pero yung pala nasangkot o masasangkot sa kontrobersya dahil po sa flood control project. So sana po hindi, dahil nakataya po ang kumbaga dignidad at kahihiyan ng Bulacan. Po sa nabanggit ni Sir Mike Abe patungkol po dito sa kaso ni Joel Villanueva kay Janet Lim Napoles, ito pong PDAP scam na ito, yung pork barrel, na-involve si Joel Villanueva dyan nung siya ang party list representative ng Citizen Battle Against Corruption o yung CBAC. At nung pong 2016, sabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ito po nga si Villanueva ay pinapadismiss po from public service due to his involvement in the alleged anomalous use of 10 million from his PDAP. Yun po yung yun po ang
naging desisyon nitong si Conchita Carpio Morales. At sabi nga po dito, si Villanueva po ay na found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service related to the disbursement of his PDAP to a bogus NGO, Aaron Foundation Philippines Incorporated. At ito po nga si Villanueva ay nag-file ng motion for reconsideration dyan po sa office ng Ombudsman. At hanggang ngayon po ay dinidinig pa rin po itong kaso na ito. The case constitutionality regarding the Ombudsman authority to dismiss a senator is expected to reach the Supreme Court. So aabot pa po ito hanggang Supreme Court itong kaso ni Joel Villanueva. So nanalo na siya noong senador noong 2016, nanalo ulit ngayon. Napakabagal naman po yata ng desisyon na yan ng Ombudsman. Medyo pakibilisan naman po para malaman po ng taong bayan kung dapat pa bang pagkatiwalaan ang isang Joel Villanueva. Ano naman ito? Si Sara Duterte, mayroong banat na naman. Amoy alak daw si Pangulong Marcos. Ay baka may hangover. Di naman bawal uminom ang presidente. Kung kaunti lang. Ay baka sabi niya kasi, nandun siya mag-file ng resignation noong 2024, mga 10:30 raw ng umaga nagpunta siya ng Malacanang. Nakipagbeso-beso para ang Pangulo na siya magpaalam. Inaamoy daw niya amoy alak. O edi siguro uminom ng gabi. Natural. Baka nung magpunta ka sa Malacanang, ang presidente hindi pa nakakapag-toothbrush, hindi pa nakakaligo. Nagpunta ka ng ganong oras, biglaan yung pagpunta mo dahil nagpaalam ka nun, di ba? Nag-resign si Sara nun Kaya siya nagpunta ng ganong oras. O baka uminom ng gabi. Bawal bang uminom ang presidente? Hindi naman. Wala namang batas na nagbabawal uminom ang presidente. Ang pag-inom ng alak o kung ano mang nakakalasing, hindi pinagbabawal kahit kanino. Although pinagbabawal ng doktor yan dahil hindi na maganda sa kalusugan. Meron mang batas na nagbabawal uminom ang presidente? Wala. Ngayon, kung yan ay 10:30 ng umaga ay amoy alak, ay baka nga uminom ng gabi. Hindi pa baka hangover lang yon. Hindi yun ibig sabihin maghapong umiinom. Hindi ibig sabihin nun walang ginagawa dahil uminom. Kalokohan yon. Yan ay pure na paninira lang. Pero ang tanong, Sara Duterte, Vice President, bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Ang tagal mo na nag-resign 2024 pa lang. Mahigit ng 1 taon kasi June yata yun o July. Mga ganon. After 1 year, tsaka mo lang sinabi ito, amoy alak ang Pangulo. Ano ang ibig sabihin nun? Ako bilang isang tao, bilang isang Pilipino, bilang mamamahayag at political blogger, wala ako nakikitang mali na ang isang tao ay amoy alak. Kasi wala namang nagbabawal. Walang batas na bawal uminom ang presidente. Bawal yan kung wala kang gagawin kung puro inom. Bawal yan kung wala kang ginagawa, puro happy hour lang. Ay, hindi naman Gabit araw ang Pangulo nagtatrabaho. Ikot ng ikot sa buong bansa. Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Pinaninindigan ko lang yung aking nalalaman at isinisir ko lang sa inyo. Tama ba ako o mali? Mayroon bang batas na nagbabawal uminom ng alak? Ang isang Pangulo ng bansa? Wala. Kung uminom ito ng gabi, hindi pa nakapaligo, baka kaya amoy alak na makipagbeso-beso. Pero bakit nilabas ito ni Sara ngayon after 1 year? Ibig sabihin galit siya. Sinisiraan si Pangulo. Wala na kayong materialis ng paninira. Lahat na lang ginawa ng inyong pamilya para siraan si Pangulong Marcos. Ngayon, alak naman. Mababaw yan. Hindi yung ground for impeachment ang alak. Si Erap, na people power ron kasi puro alak talaga yun. Magdamaga ng inom. Kumagising kalahating araw na. Walang ginagawa, puro inuman. Yun ang naging issue kay Pero walang nagsabing bawal uminom. Ito kay Presidente, amoy alak, hindi mo naman nakita ang uminom. So, pure na paninira lang ang ginawa ni Sara sa aking analysis, opinion, dyan sa isyong yan. Any comment, reaksyon, malaya kayo. Sir Mike, yun nga po, di ba wala namang masama kung mag-inom ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi tayo mga lalaki, tayo kailangan din paminsan-minsan ng pampakalma o kaya pamparelax, di ba? Para makatulog na mahimbing at maiwasan ang mga pag-iisip bago matulog na nagiging dahilan ng sleeplessness. Di ba? Ngayon kung yan po ay hangover lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, okay, di ba? Ako, wala sa akin problema. Sabihin na nga natin, lasenggo pa si PBBM.
Basta nakikita natin siya nagtatrabaho, okay lang. Actually, sa statement na yan ni Sara Duterte at sa ikinikilos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, parang ang hirap isipin na siya lasinggero. Parang ang hirap isipin o hindi natin matanggap na ang isang Pangulong Bongbong Marcos kay aga-aga nasa Baguio nag-i-inspeksyon sa rock netting, sa tunnel na ginigibana ng erosion, kalsada na may landslide, nakikipag-usap sa ating mga LGU doon. Di ba parang napakahirap na magagawa yan ng isang lasinggero kasi alam niyo napakahirap bumangon sa umaga. Lalo pag ikay lasing na lasing kagabi. Napakahirap po niyan. Di ba kaya alam niyo yung sa sinabi ni Sara Duterte na amoy whiskey si PBBM, ako po yung tagal kong naging waiter. Bukawe, Marilao, May Kawayan, Valenzuela, Monumento, Caloocan, Malolos. Nakapag-waiter ako diyan. Nakapag-waiter din po ako sa sa SM North. Nakapag-waiter ako sa pangalan nitong restaurant. Kalimutan ko yung restaurant eh. Heartbeat ba yun? Ewan ko ano bang pangalan nun dito sa may Quezon. Nakapag-waiter ako diyan. Ang dami kong napasukang waiter. At ang dami ko pong nakasalamuhang mga lasinggero, mga lasing, babae, lalaki. Ang dami kong nakasamang mga tropa na laging nagiinom. Pero never ko pong nalaman kung ano ang kanilang iniinom hanggat hindi ko nakikita sa mesa nila kung ano ang kanilang tinatagay na alak. Bourbon ba yan? Kung yan ba Glenlivet, Macallan, Pundador, kung yan Tanduay o kaya Gin Bilog, MP Light, Jack Daniel ba yan, Chivas Regal, hindi mo malalaman sa amoy lang. Kaya nga sabi ko, itong si Sara Duterte sa una kong vlog na may title na Pathological Liar, si Sara Duterte, na expertise niya na, naging expert na siya sa pagsisinungaling at naging pathological liar na. Yung sarili niyang kasinungalingan, na kwento ng kasinungalingan, yun na yung pinapaniwalaan niyang totoong nangyayari. Nabubuhay na siya sa kasinungalingan dahil sa ngit-ngit niya at sa galit niya kay Pangulong PBBM na hindi nila kayang hawakan sa leeg. Yun ang punot dulo nun. Hindi nila kayang pasunurin si PBBM. Hindi nila kayang paluhurin sa kanilang harapan si PBBM. Hindi nila kayang gawing tuta ang isang Bongbong Marcos. Kaya etong si Sara Duterte, kung ano-ano mga kwento na lang ang ginagawa at paninira kay PBBM para ma-discredit ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya lang kung ikaw talaga matinong Pilipino, tumingin ka lang sa RTBM, sa PCO, sa kanilang mga social media account, sa PTB4, Philippine news agency ba yon, mga posts, makikita mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho. So paano nangyari na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay magiging lasinggero o umiinom ng whiskey sa umaga? Paano mapapatunayan ni Sara Duterte ang claim na yan? Diba? Abogado siya. Alam niya na kada salita dapat meron kang ebidensya. Pero bakit ganun? Hindi ito nabigyan ni Sara Duterte ng ebidensya. Mali pa nga yung oras ng kanyang sinabi. 10:30, amoy alak daw si PBBM. Samantalang pumunta siya doon sa Malacanang at nag-submit ng kanyang resignation letter 2:21 na ng hapon. Diba? Kaya nga po etong si Sara Duterte, nako, desperada na. Lalo pat pinapatawag na silang lahat. Yung mga anak ni Digong pinapatawag na doon sa dahig. Mukhang si Digong naguhuling habili na. Mukhang nagpapaalam na. Mukhang hinahati na ang mga kayamanan niya at kung sino ang makikinabang sa kanyang mga kwarta. Diba? Kaya alam niyo po, etong mga claim ni Sara Duterte na ito, napakahirap paniwalaan. Hindi po siya nagbigay man lang ng kahit isang ebidensya na as usual naman talaga sa isang Duterte. At kung si PBBM amoy whiskey, let's say umiinom ng whiskey o champagne, araw-araw o kada umaga umiinom siya, walang problema dun. Bakit? Nagtatrabaho naman eh. Kasi meron po akong kilala na kada umaga ang pagkakain ng hapunan, ng umagahan, umiinom ng isang shot
ng kung MP Lights o gin bilog, pampagana, isang shot. Lalagay ng kapirasong yelo sa baso, pagugulungin na ganon, tapos isa-shot. O, tapos magtatrabaho na maghapon. Parang ginawang Red Bull o Cobra. Itong alak. O, yun yung mga pampagising ng dugo. Kaya kung meron man po talagang ginagawa si PBBM na ganyan, walang masama. Bakit? Ang nakikita natin, nagtatrabaho, hindi lakwatsa ng lakwatsa at hindi lamyerda ng lamyerda sa ibang bansa para manira ng kanyang gobyerno na kinabibilangan. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa video mo na aking nireaksyonan. Suportahan natin, walang fake news kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.